kanatong tanan. Ngayon ay napakadami ngayong mga protestante, no, dito sa Santa Rosa de Lima Parish. Talagang pinagpipilitan nilang akayin ang ating mga igsuong Katoliko, ano? Pinipilit nilang i-interview para daw ipalabas sa kanilang simbahan. At susubukan natin itong isalba. Sayang lang at wala tayong pamphlets at wala tayong dalang mga rosaryo. Pero kung may dala tayong rosaryo, bibigyan natin sila ng pamphlet sa ikasasalba at ikaiingat ng kawan. At yan naman ang isa sa mga dapat nating huliin bilang mga Katoliko sa 2028 ng gawa, na pakanin ang kawan. At yan, titingnan natin kung matatanong natin itong mga taong ito. Dahil kaya tingnan natin, ha. Ba't ayaw nila akong tanungin? Hinihintay kong lumapit dito yung mga protestante sa akin, nang sa gayon ay mahampas natin sila ng tunay na aral at magpapagupit na rin tayo dahil medyo mahaba na ang ating buhok at medyo naging baon na rin. Kaya mga Katoliko kayo, Neng? Mga Katoliko kayo? Sige, ako bahala. Nangaakay lang yung mga yan. Alisin lang kayo sa simbahan yan, sa pilitang interview. Huwag kayo makinig. Mga born again. Mamaya paliwanag ko sa inyo, ako mangangaral sa inyo. Pero tatanungin natin yung mga yan. After ng kanilang pangangaral. Tingnan nyo, hindi makakasagot sa ating mga Katoliko yan. So, matatanong natin sila. Ayan, ha. Kayong mag-alala. Dahil hindi obra sa atin yan. Wag yan. Ayan, ha. Tatayo ako. Subukan kong tanongin. Ini-interview mga kasama nyo. Sige. Ay, wag dyan. Right. Good afternoon. Ano po nyo? Ano po yung samahan ninyo? Born again Christian. Mga born again. Pwede magtanong sa inyo? Pwede po magtanong sa inyo. Kasi mga Katoliko ba kayo? Lahat kayo Katoliko? Kasi mga Katoliko ako, Catholic Faith Defender ako. Ano naman po yun? Hindi naman po religion yung tanong namin Alam nyo po ba ang tunay na pakahulugan ng word na religion? Magtatanong lang kami kasi kung tunay na Kristiyano kayo, hindi lang pwede mangangaral kayo sa amin. Dapat magtatanong rin kami sa inyo. Paunlakan nyo yung tanong namin. Dahil nasa 3:15 ng 1 Peter yun, dapat ready kayo sa answer. Kaya kami magtatanong. O di ba? Mga Katoliko kayo. Ay, mga Katoliko itong mga ito. Katoliko naman kami, kuya, before. Hindi namin tinatanong. Ngayon, Katoliko ka dati. Opo. Anong ibig sabihin ng latria? Alam niyo po ba o hindi? Hindi naman po kasi kailangan yung mga Latin-Latin. Hindi ko. Ano nga po kahulugan ng latria kung tunay na Katoliko kayo? Nasa doktrina ng simbahan yan. Di nagsisinungaling. O di ba? Nagsisinungaling. Sabi niya, Katoliko siya. Tinanong ko sa doktrina ng simbahan, anong kahulugan ng latria? Hindi niya alam. Hindi po kami nakikipagtalo. Hindi kami nakikipagtalo, nagtatanong kami. Nag-interview lang naman po kami. You have no authority to interview. Wala ba kayong miyembro? Kita nyo, Katoliko dinadali ninyo. Huwag kayong makikinig pag mayroong mga ganyang nangangaral sa inyo. Dahil ang pakay niyan, gaya nga ng aral ng simbahan, isinulat sa Bible yan, sa 4:17 of Book of Galatians, na mayroong mga magmamalasakit hindi sa mabuting akala. Dahil ang ibig nila, ihiwalay kayo saan? Kung ano tayo ngayon, Katoliko kayo, di ba? Yun ang ibig ni Satanas. Dahil si Satanas, galit siya sa banal galit siya sa simbahan, galit siya kay Kristo. Dahil isa lang naman ang itinayo ni Kristong simbahan, ang simbahang Katoliko. Ang pangako ni Kristo sa simbahan, sa 16-18 ng Mateo, hindi pananaigan ng Hades. Ibig sabihin, hindi ito maitatalikod, hindi ito masisira ni Satanas. Kaya ang ginawa ni Satanas, hindi niya sinira, sisiraan niya.
At kung hindi niya sisiraan, uubusin yung laman ng simbahan na hindi masira ni Satanas, na itinayo ni Kristo. Kaya yan ang pakay nila. Mangingiti-ngiti sila, di ba? Interview, paano daw maging successful sa buhay, etc. Tapos after nyan, kukunin ang inyong mga pangalan, kukunin ang inyong Facebook, bibigyan kayong pamphlet para papuntahin sa kanilang simbahan. For what purposes? Di ba? Sasabihin nila, hindi daw pang relihiyon. Ba't nyo aakayin sa simbahan ninyo na konsiderado ayon sa Konstitusyon ng Pilipinas, nasa batas yan pagkaka-rehisto rin sa Security and Exchange Commission, naka-registered as religion. Kala ko ba hindi kailangan? Ba't ipinangangaral nyo sa mga tao? Di ba? Yan ang sinasabi ni Apostol Pablo na ipinasulat ng ating Panginoon Kristo sa 4:17 of Galatians, na meron talagang magmamalasakit hindi sa mabuting akala. Dahil ang ibig nila, ihiwalay kayo. Saan? Doon sa pananampalatayang nakagisna natin, na itinuro ng ating mga magulang, nadala ng Espanya, na galing Roma, at yung galing sa Roma, galing sa Jerusalem, na ayon sa kasaysayan, yun ang simbahang Katoliko na itinayo ni Kristo. Dahil galit ang Satanas kay Kristo. Kaya lahat gagawin ni Satanas para mahiwalay tayo kay Kristo. At yan ang yan ang resulta. Di ba? In-interview kayo, di ba? In-interview nila ako kanina pero ipinresenta ko yung aral ng simbahan. Ewan ko kung ipapalabas nila yon. Kung talagang totoo kayo, hindi nyo na kailangan maghanap ng ibang mga tao, di ba? May mga miyembro naman kayo. Ibig sabihin, onti sila. Nagre-recruit sila ng miyembro nila. Hindi makakaporma yan, mga brothers. Huwag kayong, huwag kayong maniniwala dyan. Dahil ang pakay niyan, magbait-baitan, kunin ang pangalan ninyo, ilay hands kayo, pangangaralan kayo ng peking ebanghelyo, yung tinatawag na ibang ebanghelyo, o yung ibang aral na taliwas sa turo ni Kristo na ilagay niya sa simbahan. At pagkatapos nun, pray over kayo, dadaling kayo sa simbahan nila, kukunin ang Facebook ninyo, pipilitin na kayo pumunta sa kanila. Tapos pagtapos nun, maging regular member na kayo, obligado na kayong magbayad ng 10% sa kanila. Yun ang pake ng mga yan. Kaya sila nagpaparami. Kumbaga, scam. May bayad yan. At ang matindi dyan, hindi sila tulad sa Iglesia ni Cristo, kasi yan hindi pwedeng di ka mag-aabuloy, di ba, sa Iglesia ni Cristo. Sa kanila naman, halimbawa, nagkasahod ka 8,000, 10% ng 8,000 mapupunta sa kanila. Pag hindi mo binigay yung 8,000, sasabihin nila, ninanakawan mo ang Diyos. Yun ang aral nila. Kaya ang ginagawa nila, kumukuha sila ng maraming mga members, dahil pag maraming members, mas maraming pera, mas maraming income, mas maraming mabre-brainwash. Ang pakay nila mga Katolikong walang alam. Pero pag may mga alam na Katoliko, sa aral ng simbahan, sa Biblia, sa argumentation, tinan mo, tumatakbo. Parang mga demonyong nakakita ng santo. Di ba? Nagpupulasa na. Yan ang yan. Kaya, once na makakita kayo ng mga ganyang klaseng nangangaral, umiwas na agad kayo. Dahil yan ang bili ng ating Panginoon Kristo. Saan natin mababasa yon? Nasa 1:8 ng Galacia. Dapat itakwil yung may dalang ibang aral na iba-isa ipinangaral ng mga apostoles. At walang ipinangaral ng mga apostoles na accept Jesus Christ as personal Savior. Biruin mo, yung word na personal, that word is privately. Halimbawa, meron kang toothbrush. Pag sa yung toothbrush, ang ibig sabihin nun, that is your personal toothbrush. Wala nang ibang gagamit nun. Ang aral nila, si Kristo, personal Savior. Ibig sabihin, sila lang yung may karapatang iligtas ni Kristo. Sa kanila lang si Kristo kasi personal nila. Wala na tayong karapatan. Di ba? Kaya dyan pa lang, halimbawa, this is my personal brief. May brief ka, brother. Pag sinabing personal brief, hindi mo pwedeng ipahiram kahit kani-kanino yon. Dahil sa'yo yun Ganun yung aral nila kay Kristo, personal Savior daw. Samantalang wala kang mababasa sa Biblia na si Kristo, personal Savior. Christ is Savior, but not a personal Savior. Christ is Savior of all mankind. Not only a personal, anong kala nila kay Kristo? Toothbrush na ipe-personal lang nila at nasa born again Christian pa. Tandaan ninyo, ang tunay na born again ang simbahang Katoliko. Dahil ang pakahulugan ng born again, ipinanganak sa tubig at spirito na nangangahulugang bautismo o binyag. Nabinyagan ba kayo? Kaya born again kayo. Dahil ang tunay na born again ang simbahang Katoliko, hindi sila. Sila yung sinasabi ni Kristo na mga peking born again, mga peking mangangaral at may daladalang peking Kristo. Saan natin mababasa? Sa 24:24 of Book of Matthew. Dahil ang ibig lang nila, ihiwalay kayo upang ipagmalasakit nyo din sila sa pamagitan ng pagbibigay ng pera sa kanila. Sayang wala akong pamphlet at rosary, bibigyan ko kayo isang grupo yan. Tingnan nyo, mapapansin nyo, puro babae. Ganyan ang tactics nila. Kailangan magagandang babae. Ewan ko kung nagagandahan kayo sa kanila. Di ba? Yan ang tactics nila. Una, magagandang babae.
Pangalawa, mababait. Pangatlo, palangiti. Dahil ikaw nga naman, magsama ka ng King Kong, aba, hindi ka makikinig, di ba? Yan ang ano nila, yan ang purposes nila. Talagang tugman-tugma sa sinasabi sa nagmamalasakit sa hindi mabuting akala. Kaya ang babait nila dahil nanghihikayat sila makapunta sa kanila para 10% ng sweldo ninyo, 10% ng baon ninyo, mapunta sa kanila. Pera-pera lang. Kumbaga ginagamit ang banal na kasulatan para magkapera. Yan, dalawa, oh. Ayan. Bakla yata yung isa. Tingnan natin kung upo lang kayo. Tingnan natin kung maano tayo niyan. Sige. Tingnan nyo. Ayan. Ayan, nagsusumbong na doon. Nagsusumbong doon. Kaya mga Katoliko tayo, huwag tayong papaano dyan sa mga yan. Namemera lang yan. Ayan. Nilalive ko naka-live ako para makita ng ating mga kapatid kung paano mangloko yung mga yan. Ayan, nakatingin Sasabihin nila hindi na daw mahalaga yung Latin. Hindi ko naman tinatanong yung Latin. Ang tinatanong ko yung doctrine ng simbahan tungkol sa pagsamba, yung word na latria. Hindi niya alam. Kung Katoliko ka, kailangan alam mo yun di sinungaling, di ba? Nagpapanggap silang mga Katoliko para makahikayat ng Ganyan magsinungaling yung mga yan. Tinan mo, nagmi-meeting na. Nagmi-meeting na. Nabigla sila In-interview nila ako Binalandra ko yung aral ng simbahan. Sana i-post nila sa yon. I-post nila dun sa page nila para maraming matuto. Ayan Ayan. Ito, yung dalawa. Nakarating na sa inyo to yung dalawa. Yung dalawa? Yung pala. Yung dalawa. Uwi na sila Ayan Pag tumingin, tatawagin ko. Papaturo tayo kunyari. Diyan sila magaling Marunong yan pag yung mga Katolikong walang alam ang nila, yung pangangaralan nila. Pero pag may alam, nako, yan ang nangyayari. Tumatakbo. Madami dito, di ba? Sa plaza. I-share nyo yon yung itinuro ko sa inyo, sa mga kaibigan yung Katoliko rin. Nang sa gayon, hindi nila madala. Kasi ang dami nilang nadadala sa kanilang simbahan. Nagigipit. Meron akong kilala na lumapit sa akin, bumalik na sa simbahan, talagang nagkaroon siya ng financial problem Nagkaroon siya ng problema pinansyal. Dahil nga, siya lang ang nagtatrabaho sa kanilang pamilya, umuwi siya sa lola niya, siya lang mag-isa, nakukulangan pa yung sahod niya. Kasi, pag hindi ka nga daw nagbigay sa kanila, sasabihin, ninanakawan mo daw ang Diyos. Kumbaga, nilalagyan nila na sa utak yung, ng takot yung tao para makapagbigay ng abuloy, tsaka ikapu. Hindi naman napupunta sa Diyos yun. Unang-una, wala naman Gcash ang Diyos. Di ba? Yung Diyos nila yon. Dahil ang Diyos nila si Satanas. Ayon sa 8:44 ng 1. Ayan sila isang grupo pala sila, ang dami 7. Puro babae, lamang ang babae. Ganyan talaga sila. Lamang talaga ang babae. Pero pansin nyo, yung pastor nila hindi lumalabas, nasa bahay lang, naka-aircon. Sila ang pinasosoga, di ba? Ayan.
Tingnan natin kung makaporma yan. Nag-vlog pa pala sila eh. Oh. May mga ano eh, no? Oh, tara dito. Ay, uuwi na sila. Uuwi na yung dalawa. Pero magkaiba yata yan eh. O magkasama. Magkaiba yan? Oo, di ba? Magkakontra rin pala sila dito sa panloloko ah. Oh, di ba? Ganyan yung mga yan. Mabait-baitan yan. Kumbaga, di ba, pag mamimingwit ka ng isda, kailangan meron kang pain. Hindi naman pwede ipain mo bomba. Di ba? Siyempre, yung ipapain mo, yung nakakaakit dun sa isda. Yung talagang nasasama isda, ganyan rin sila. Ang tawag nga nila dyan, sabi nga nung kaibigan kong dating pastor, mangisda ng tao. Minsan, magbibigay pa ng mga ano yan. Magbibigay pa ng mga pera yan. Magbibigay pa ng tinapay yan. Kasi doble ang balik sa kanila once sa sumama ka eh. May marshal ba dito? May nagbabantay ba sa plaza? Pero, yun lang. Sabi, pwede natin tanungin yan. Lang ha? Parang magka-close sila dun ah. Shout out. Hello. Dito ah. Ayan, dami sa inyo nanonood oh. Live tayo. Subukan kong tanungin lahat. Tingnan mo, magpupulasan yan. Tingnan nyo ha. Ayan, pupuntahan natin mga kapatid yung isang grupo ng mga born again Christian na hinihikayat ng ating mga kapatid sa pananampalataya upang akayin sa kanilang simbahan at pagkakitaan. At hindi naman katakataka yan, umaalis na sila oh. O ayan, umaalis na. Oh. Ano na, pulasan na ang mga bornagoy. Sabi ko sa inyo eh. Oh, wala na. Oh, pulasan na. Oh, nagsialisan na. Oh, bumalik kayo dito, magtatanong ako. Oh, masama bang magtanong? Mangangaral-ngaral kayo sa aming mga Katoliko tapos hindi nyo kayang panindigan yung ipinangangaral ninyo. Lalabas yan, diretsahan yung tinatakwil si Kristo niyan. Ayon sa 12:48 ng 1. Oh, di ba? Oh, kita nyo. Oh, ganyang katatangayang mga yan, mga kapatid. Oh, takbo. Oh, isang grupo yan ha. Pulasan. Oh, kita nyo. At tandaan nyo,
Oh, hindi ko kayo papopormahin dito. Tandaan niyo yan. Yung mga nanonood na miyembro, dito pala kayo nagtatago sa Santa Rosa, hindi ko kayo papopormahin, tandaan niyo yan. Mark my word, hindi ko kayo papopormahin. Tandaan niyo yan. Yan ang masasabi ko sa inyo. Gawin nyo na ang lahat ng gusto nyong gawin sa akin. Kasuhan nyo ko, ipakulong nyo ko, dahasin nyo ko. Tandaan ninyo, hindi ko kayo papopormahin. Tandaan nyo yan. Mark my word. Hindi ko kayo papopormahin. Hanggat buhay ako. Kahit ba sabihin mong puto lang isang paa ko, puto lang isang kamay ko, basta't meron akong dila na handa na makapagsalita sa awa tulong ng Diyos, dahil ang Diyos ang gumagawa sa 2:13 ng Pilipos, hindi ko kayo papopormahin. Tandaan nyo yan. Mark my word, mga protestante, hindi ito pagyayabang, katotohanan ito. Dahil kung magalit man ako sa inyo, there is a one valid reason in 12:9 of Book of Romans na dapat kapuotan ng masama ninyong ginagawa. Tandaan nyo yan. Tandaan nyo yan. Mark my word, mga protestante, hindi ko kayo papopormahin. Tandaan nyo yan. Hanggat buhay ako. Ay, kalimbawa, total, madami namang banta sa akin. O sige, fine. Di ba? Napakadaming banta. Pwede ko ipakita. O ito, mga kapatid, sasabihin ko ito. Pwede nyo i-record ito, mga kapatid. Dahil buburahin ko rin itong live at i-repost natin. Pwede nyo i-record ito. Ito, pwede nyo i-record, mga kapatid, napakadaming banta sa akin. Ano? Napakadaming mga death threats na ating natatanggap galing sa mga protestante. Rason? They are all out of argument. Nadadali ang kanilang negosyo. Insecure sila sa nangyayari ngayon sa kanila. Dahil sa pamamagitan ng aming ministridad o ng ating ministridad o ang ministridad ni Kristo, ay nawawalan sila na aakay na mga Katoliko na ginagawa nilang puhunan para sa kanilang negosyo. At hindi naman katakataka, mga kapatid, mga kababayan, yan naman ang sinasabi sa aking binabasa palaging mga talata sa 16-18 ng Roma, dahil sila hindi naglilingkod sa Kristong Panginoon kundi sa kanilang sariling tiyan. Kaya kahit pumatay sila, hindi ako magpapangalan, pero mga kapatid, iba-iba itong mga nagbabanta sa atin. Kaya hindi ako minsan nakakalabas mag-isa because of the death threats. I-record nyo to. Kaya hindi ako minsan nakakalabas mag-isa because of the threats na makikita nyo talaga, bugbog, pagpulutin ng bituka, yan ang mga yan yung mga ichinachat nila sa akin instead na argument kung talagang totoong kay Kristo sila. Papatayin, etc. Napakadami, ganyan. Pero tandaan ninyo, mga protestante, patayin man ninyo ako, wala na kayong magagawa. Yan ang ikasisira ng mga simbahan ninyo. Plural yan, mga. Ipakulong nyo man ako dahil meron na namang kaso, etc. Hindi ako natatakot. Haharapin ko yung kaso dahil nasa katotohanan tayo. Bukod pa to sa ikinaso ng INC, ibang kaso ito. Hindi ako natatakot sa inyo. Pag naipakulong nyo ako, ano naman? Anong akala nyo? Anong akala ninyo? Tatahimik ako? Napakarami kong record, tandaan nyo. Alam kong mangyayari ito. Napakadami kong record. I have 100 of records. I have 100 of records of the Catholic Doctrinal Exposition. I have 100 of records ng ating mga episode ng Andating Landas para maibulgar kayo isa-isa. Kaya kahit patayin niyo ako, maipakulong niyo ako, lahat yan naka-premiere sa YouTube ko. Hinati-hati ko na yan sa mga buwan, hinati-hati ko na yan sa mga linggo, yan ang magbubulgar sa inyo. Kaya kahit patay ako, halimbawa, patay nila ako, o kahit ako'y maipakulong nila, patuloy na aandar ang social media ko at patuloy akong magsasalita para sa katotohanan at maitaas si Kristo sa pamamagitan ng simbahan. Dahil yan naman ang kaparaanan ng pagpapakilala sa karunungan ng Diyos sa pamamagitan ng simbahan sa 3 ng Efeso. Kaya tandaan ninyo, hindi ako natatakot sa inyo. Sinong sinindak nyo? Ako? Ako sisindakin nyo ako?
Nako, hindi nyo ako masisindak mga protestante. Dahil alam ko na yan ang last move ninyo pag hindi na kayo makaangat ng aral sa aral. Patunay na mga antikristo kayo at ayaw nyo sumunod sa aral ni Kristo. Sa makatwid bagay, lantaran yung itinatakbo si Kristo ayon sa 12:48 ng 1. Ayan. Ako lang po mag-isa ngayon. Nandito tayo ngayon sa simbahan ng St. Rose of Lima. Santa Rosa de Lima. Ayan, napakagandang simbahan sapagkat kailangan nating mangumpisal. Biblical naman ito baka mamaya may mga bitter na naman diyang mga protestante. Biblical ito, 1:9 ng unang 1. Dapat ipahayag natin ang ating mga kasalanan. Saan natin ipapahayag sa Diyos? Sa paanong paraan tutugon ng Diyos? Sa pamagitan ng mga isinugo niyang saserdote, mga pare, na kung paanong paraan rin siya isinugo, ganoon rin niya sila isinugo. Saan mababasa? 20, 21, 22 ng 1. At yung authority ibinigay sa kanila, yung pagpapatawad. O tinatawag na Sacrament of Reconciliation. O yung may karapatang makapagpatawad sa pamagitan ni Kristo, sa pamagitan ng pare. 20:23 ng 1, sino mang inyong patawarin mga kasalanan ay pinatatawad sa kanila, at sino man ang hindi nyo patawarin ng mga kasalanan ay hindi ipapatawad. Kanino inutos? Doon sa mga in-persona in Kristo na kung paano sinugo si Kristo, gayon rin niya sila isinugo. At mapapansin nyo, ayaw nito na sa mga protestante, patunay lamang niya na hindi sila isinugo ni Kristo, kundi isinugo ni Satanas. Medyo masama rin ang ating pakiramdam, pero paus rin ako, pero patuloy lang tayo sa ating gampanin. Kung tutuusin, rest day nga itong Saturday rest day, pero lumabas pa rin ako dahil hindi ako mapakali. Ayan, nandito tayo ngayon dahil mangumpisal tayo, at after nun ay subukan na rin natin magpagupit kasi mahaba na buhok natin. Mukha na tayong sanggano. Ayan. Kamusta po? Babasa ako ng mga comment ninyo. Sige. Cyril Montilla, ang mga kulto, budol yan. Pag naakay ka na, siguradong may 10% ka ng obligasyon sa kanila. Lia Enderes May Harris. Ayan. Brother Chris Montad Raya Jr. Hello po. Israel. Kamusta po kayo? Yung mga nag-send ng stars, grabe ano pa to? Ayan. Carlon Ruado Tanton. Ayan. Okay. Baby Mine Cueva. Hello po. Gabriel. Hello mga kapatid. Joven Rivera, Martina Mac B Bride, ewan ko kung ano dito Bernie Rivas Alcantaraal, hello po sa inyo. Nino Abad, I love you brother. I love you too brother. Mahal ko kayo sa tunay na kahulugan ng pag-ibig. Kaya mga kapatid, sanay na tayo sa kanilang mga threats, sanay na tayo sa kanilang mga banta. Almost everyday nakaka-receive tayo ng mga banta, pagmumura, etc. Pero hindi ako natatakot sa mga yan. Nagkamali sila ng takutin. Nagkamali sila ng tinatakot. Ano naman kung maipakulong nyo ko, ano naman kung makasuhan nyo ko, ano naman kung mapatay nyo ko, ano namang sa inyo nun, ano namang ikaliligaya nyo nun, ganun pa rin naman. Wala namang pinagkaiba kung maikulong nyo, kung hindi nyo ako maikulong, magkahayag ako ng katotohanan. At mas maganda yon kung sakaling ako makulong, doon tayo mangangaral sa kulungan. Pero ililigtas natin yung mga kapatid sa kulungan na pinangangaralan ng mga born again Christian. Di ba? Hingi tayo ng appointment sa pare na nandun sa ministridad sa kulungan na tayo magtuturo sa awa tulong ng Diyos. Sapagkat yan lang naman ang alam kong gawang mabuti. Yan naman ang purpose ko. Kaya ako naging tao magturo, magsansala, sumaway, at mag-serve kay Kristo sa loob ng kanyang simbahan. Romeo Española, Rondian Jr., Saiv Velaroso, Bonifacio Cis Leo. Kamusta po kayo? Patch Martinez, mayong hapon ninyo diha. Dong Jared, watching from Alcoy. God bless you always. Ug tanang mga kauban. Ayan. Ayan. Sabi naman ni Liam Enderez,
Merahis. Yes, tama. Mabuhay ang simbahang Katoliko. Sabi ni Kabagyan, sabi, may na-upload na po ba kayo na kalaban ninyo? Opo, meron. Ano po natin, naka-premiere pa ito sa YouTube. Kapatid na Kabagyan. Comment po kayo. Dito tayo mag-usap-usap, mga kapatid ko. And habang nandito tayo ngayon sa labas ng simbahan, dahil di tayo karapat dapat, dahil wala tayo sa estado ng grasya, kaya medyo hirap rin tayo sa pagde-deliver ng mga argument, pagde-deliver ng mga talata at mga logic, dahil di tayo ngayon kinakasihan ng Diyos, dahil napighati natin ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng pagsadya sa ating kasalanan. Hello po, watching from Iloilo, Master. Ayan, Dandy Dioso, Rolly Timbol, tuloy mo lang yan, Brother Jared, ingat lang palagi, God bless. Opo, sa awa tulong ng Diyos. Sabi naman ni Toto Lucky, shout out po. Ayan, dito tayo, gandang simbahan, ni St. Rose. Andito tayo sa haligi ng mga banal o haligi ng mga santo. Ito St. Rose. Ayan, no? Eto, sinong santo ito, mga kapatid? Sinong saint ito? Comment nyo. Sino pong saint yan? Sino po yan? Ayan, ano nyo? Parang ano yan, Apostoles. Sino po yan? Ito, sino to? Ayun, sino yun? Ito, sino to? Hello po. Ayan, sabi naman ni Martina sabi ni Tantan Garcia, pa-shoutout from Camarines Sur, God bless. Sabi ni John Michael A. of Laria, marunong po ang taas, gagabayan po kayo palagi, tutulungan niya po kayo. Salamat po, hindi ko nabasa. Sige, basahin ulit natin, mahaba Ayan, simbahan Gitukod ni Cristo, maraming salamat po sa inyo, maraming po sa atin. Opo, Brother John Michael, Panginoong Jesus po gumabay sa inyo. Yan, sige po, hello po, sabi ni Melissa A. Mendoza. Sabi naman ni Juan Evangelista. Tama ba? Ito ito si Juan Evangelista. Hindi ko kilala yung isa Ayan. Hello Melissa. Hello Brother Marlo. Kamusta po? Good PM Jared, ingat lagi, God bless. Sana makasuroy ka ng Davao City. Opo, lobby ng Diyos. Kung meron tayong mga appointment, naghihintay lang tayo ng ating mga talk. Dahil sa this July 30 yata, nasa Abra tayo. O sino yung mga taga-Abra po dyan? Kita-kita po tayo sa ating talk. At makapagbigay tayo ng inspirasyon sa mga tao upang magtumibay ang kanilang pananampalataya sa ating Panginoon Jesucristo sa simbahan. Sabi ni Malu Cueto Valdez, magandang hapon Brother Jari, pagpatuloy mo lang yan. Patuloy nyo lang po ang pangangaral ng salita ng Diyos. Saif Villaroso, watching from Vimba, Nueva Ecija. Good PM Jared, ayan. Hello po mga kapatid. Uy, ninyo abad? Homily pa lang. Papasok tayo sa simbahan after mass dahil mangumpisal tayo. Then tomorrow Sunday, our holy obligation, because the Sunday is Lord's Day, na ginawa rin naman ng mga apostoles sa 27 ng gawa. Nagkakatipon sila every unang araw ng sanglinggo. Ganoon rin tayo dapat dumalo. Ayun ang ginagawa ng mga apostoles. O wag pabayaan ng pagkakatipon. Sabi ni Edward Gantalaw, ignoranting Bisaya. Shout out bro. Shout out sa Villaroso, Atis The Great, Dan D.S. Dioso, ikaw ang tunay na servant ng Diyos, gabayan ka lagi ng Panginoon. Magkalat pagkatunay
ang hangarin, ang misyon mo. Marami kang maisalba ng mga tao. Tama po. Hoy! Archie! Brother Archie! Kamusta? Long time no talk. Sabi, punta ka dito sa Taytay, Palawan. Sabi ni Romeo Espanyol. Loobin ng Diyos, mga kapatid. Naghihintay lang talaga tayo ng mga appointment. Pero hanggat wala, focus muna tayo dito sa ating lugar. At dahil nakakita tayo ng mga protestante every Saturday, mas lalo po natin itong palalawakin sa awat tulong ng Diyos. Kailangan lang talaga natin ng authority by the priest. Dahil hindi natin pwede i-take over ang kanilang authority at magmarunong tayo sa kanila. Kaya once ang pare magsabi ng no, no. Pag sabi ang pare, yes, yes. Ano? Say hello, Brother Luisito Tupas. Hello, watching from Norfolk, Virginia. Ayan, Brother Luisito Tupas. Kamusta, brother? Okay. Ayan, si Brother Luisito ay nanonood po ngayon. At mga kapatid, mamahagi tayo ng Santos na Rosario. At habang mamamahagi tayo ay ikakatikais natin sila patungkol sa banal na Rosario. At possible, soon as possible, live rin tayo habang tayo ay nagro-Rosario, mga kapatid, mga kababayan. Dahil napakahalaga nitong pagninilay-nilay sa buhay ni Kristo, etc. Pagninilay-nilay at pamamagitan sa mga santos at taimtim na pananalangin na siya namang kinasasaklawan ng apostolikong tradisyon na pinakakaloob o kinapapala, yan ang hirap pag wala akong kumpisal, kinapapalooban ng Rosario. Das 15 na ikalawang Tesalonica, 4:6 ng Filipos, 2:1 ng unang Timoteo. Manny Saison Escartin, God bless, brother. And Knight of Columbus yan, si Brother Manny. Basahin ko yung mga nasa unahan, ha. Ayan, watching from Lipa, God bless. Jeffrey Mendez. Ayan, may nag-comment. Tingnan natin dito. Ray Bation, hello po kapatid ko, musta? Okay lang po kapatid, awat tulong ng Diyos. Kamusta po? Long time no, ano. Pwede din yan si Jared bilang turista. Sponsor nyo lang lahat, pamasahe, accommodation and food. Ayan, sabi ni Brother Archie, oh. Totoo ba ito? Pwede din diyan. Tourist sponsor at para makapangaral. Nung nakaraan, meron sana tayo sa nakakahiya tuloy dun sa isang kapatid na tayo eh. Hello, Vimar. Ikwento ko sa inyo to. Mga kapatid, ikwento ko lang sa inyo to. Ganito po yun. Meron sana tayo sa San Miguel o San Ildefonso, Bulacan. Kasi galing tayo sa gawain sa Abulalas, galing rin tayo sa Hagunoy, Tumalolos, para sa ating short Catholic Doctrinal Exposition and house to house. Nang sa gayon ay medyo nagkaroon ng onting palya. Pero awat tulong ng Diyos ay nakapasyal tayo doon, maski yung dati kong school. After noon, meron tayong schedule sa San Ildefonso. Yung nasa San Ildefonso, saktong piyesta yon ng Apong Iroos, Solemnity of St. Peter and St. Paul, na traffic tayo sa Pampanga. Sana pupunta tayo doon, pupunta tayo sa San Ildefonso, nakabiyahe na tayo, galing tayong Malolos, nakabiyahe tayo sa Apalit sapagkat wala tayong masakyan sa wala tayong masakyan sa Malolos, kaya dumiretso tayo sa Apalit, Pampanga. Nung pagdiretso natin sa Apalit, Pampanga, naubos ang pamasahe. Diba? Naubos ang pamasahe natin papuntang San Ildefonso. Kaya hindi ko na alam kung paano kami makakauwi ng Laguna. Kasi Laguna to Apalit, Pampanga, talagang sobrang layo, mga kapatid, mga kababayan. Talagang, kung makikita nyo pa lang, talagang malayo. Tingnan nyo sa map. Diba? Tingnan nyo sa map. Kung gaano kalayong Apalit, Pampanga sa Laguna. Napakalayo naubusan kami ng pamasahe. Hindi kami nakapuntang San Ildefonso. Buti na lang, na-on the spot namin si Brother Randy na nandun sa Apalit, Pampanga, at doon na kami pumunta. At nakauwi kami ng mapayapa sa awat tulong ng Diyos. Kaya yun ang hirap talaga sa ating mga misyon. Need talaga natin ng pamasahe para makalibot. Kahit di na kami kumain, okay lang. Basta't makalibot tayo Mahalaga ma-deliver natin yung aral ni Kristo sa mga tao nang sa ganitong bibay ang kanilang pananampalataya. O baka magkaroon pa ng konversyon. Yun nga, sa kasamaang palad, di natuloy yung sa ating San Ildefonso. Naghintay pa naman sila, brother. Yung pamilya niya nandun sa mga inasal pala. Napaghintay natin na sobrang tagal, hindi naman pala natuloy. Pero as soon as possible, kung tayo ay
magkaka-budget sa awa tulong ng Diyos ay pupunta tayo doon. Promise, brother, ipangako ko sa iyo to. Makapunta kami diyan. Nag-iipon lang tayo talaga ng pamasahe. Ngayon, ang hirap talaga. Grabe. Ako tanungin nyo. Sabi ng Parish Bible Ministry Huh. sa ating parokya. Pero tuloy-tuloy pa rin tayo. Gumagawa ako ng paraan na mabuti. Gumagawa ako ng mabuting kaparaanan para nang sa gayon magpatuloy yung ministry. Dahil ganito pala mag-lead ng isang ministry. Talagang ang hirap. Ano? Pero tiis-tiis lang tayo. Tuloy yun ang sabi ni Chris. Tatawa na nga lang ako. Imbis sa problemahin ko, dinadaan ko na lang sa tawa. Brother James Consensino, anong nangyari sa mata mo? Kinagat ng insekto. Kinagat ng insekto yung mata ko, Brother James. Lead out muna ako. Lead charge. Brown out mamaya. Bakit brown out, Brother Archie? Sige, Brother Archie. God bless. Chat-chat na lang. Kontak-kontak tayo. Kaya, nag-update kami sa inyo. Ito naman pong, natin, Catholic Doctrinal Exposition, ating house to house, ang ating pamphlet giving, medyo inuutik-utik ko. Kasi baka maubos yung pamphlet. Pag naubos yung pamphlet natin, wala nang susunod na batch dahil wala akong paprint. Pero, talagang pinagpuplanuhan ko, pinaghahati-hati ko yung sa pamphlet, sa pagkain, sa ministrydad, sa pamasahe, etc. Nang sa gayon, yung ministry, tuloy-tuloy ang andar. Para ako nagpapatakbo ng isang bansa. Si Bongbong Marcos. At nagipamuhay sa atin upang mabigyan kaganapan ng dakilang plano ng pagtubos. Yun po. Si Jesus ang salita ng Diyos. Sabi ni James Jose, marami ang magsalubong dito sa iyo sa Taytay, Palawan. How? Mga brothers? Lobby ng Diyos, makapunta tayo dyan. Wait lang, ulat lang ako. Pagtatalaga ng sarili sa pag-aaral. Pagnililay Ayan. at pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Ayun. Kaya, hindi ko alam, pero basta yun ang ginagawa ko. May guidelines pa rin ang ating kura paroko, ang ating pare. Hindi ko gaano nakakausap ang ating kura paroko o parish priest. Sila Father Raul, ang aking nakakausap. Sila Father Egay, medyo lang, moderately. Pero as soon as possible, gagampanan naman natin yung ministry ng maayos. Ngayon, meron tayong pag-aralan at ipahayag. Meron tayong yan? Saan po yan, brother? Sabi ni Tio Dolo at Luisito. Dito sa St. Rosa de Lima. Ako lang po mag-isa dahil wala ang ating rest day nila ngayon. Ako lang muna ang kikilos para sa gawain sa Panginoon, Brother Luisito. Ayun. Kaya wala akong mapagdaingan nito. Kayo lang ang mapapagdaingan ko, mga kapatid, dahil kayo lang naman ang makikipagkaisa sa ating gawain na ito. Ayun nga, talagang ito natin dito. Tunay na tumimo at magbunga sa Wait lang. kanila ang salita inihasik ng Diyos. Walang hanggang Diyos, pagpalain mo ang mga tagapagturo at tagapagpahayag ng iyong salita. Sa kanilang pag-aaral at pagdilay, Ayan. ang banal na kasulatan. Ingat dyan, brother. Ingat. Palakasin mo ang kanilang Ayun. pananampalataya Yun nga. upang At maipahayag at may buhay nila ito. sa Bro Jared, punta ka rin Puerto Princesa, hanggang mamanas ang iyong Palawan. at O Puerto walang bago Princesa sa City, kanila. Palawan. Opo, lobby ng Diyos. Lahat yan at natin yan. Puntahan natin yan. Salita at aming Panginoon. Ayun. Yun po ang ating Minamahal na mga kapatid, Ngayon, ang ating sambayanan mga kapatid, sa parokya nito, narito ayun lang ang ating live ngayon. ng ating Parish Bible Ministry. Pasalubungan natin sila ng pagtanggap sa pamamagitan ng ating mga Archie Jackson, sana di ba medyo na. Naku! So sila po ang mga dumaan Kahit ako lang Brother Archie. Kung tutuusin, hindi ko mag-als na lang siguro. Nakatayo din dito
dito. Pero ayoko talaga iwan ng ministry. Ito namang mga kasama ko, walang problema sa kanila kung magaganyan sila. Pero ako, ALS, nang sa gayon, half yung time ko, isa sa school, isa sa ministry. Sila po ay nagbibigay ng mga Biblia. Ayan, yan ang ating At yung ibinibigay nilang Biblia, galing din sa bigay ng ating mga Ayun. parokyano. Kaya Sabi naman ni Abu Sabayat, pagpalain ka man ng Diyos, Father. Okay. Ayun lang, mga brothers and sisters in Christ. At ngayon po ay alas 6 na. Maraming salamat po sa inyo, sa inyong panonood sa ating live. At nawa ay patubayan tayo ng mabataluman Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. At sa mga magsimba na po kayo. Anticipated Mass. Halimbawa, busy kayo bukas. Pero kung hindi talaga, wala namang valid reason, ay magsimba tayo bukas at huwag pabayaan ang ating pagkakatipon. Sa Gs 25 ng Hebreo, na siyang ikasasakda ng ating pananampalataya sa 2:22 ng Santiago at makapagpapahatid sa ating Panginoong Kristo sa 3:24 ng Galacia dahil napakahalaga ng pagkakatipon natin. Tandayan. Para makatulong din. So itong mga narito, Tandayan. natin ang tumutulong Anang, sa pagpapaliwanag ng salita ng Diyos. At nagpapasalamat tayo kay Father Tandayan Rudy ng manifestasyon ng pagiging sa atin ng ating Panginoon sa Kristo. Ayun. Salamat po. At God bless, mga kapatid. Salamat si Father Rudy rin.